ang tingin nila minsan sa PM or PO ay parang taga-mando lang eh. Nagawa ng ticket, di alam kung may capacity pa ba o wala. Parang bato lang ng bato ng task just para lang mapasaya yung kliyente. Kasi syempre pag napasaya yung kliyente, ano niya yun? Parang ano niya yun, credit sa kanya yun eh, di ba? Kasi merong memes eh. Like if you go on TikTok, adalas namin pinagtatawanan to. Product manager, parang isa like sabi, ano ba talaga ginagawa na to? First of all, what do you think about that? Parang mga joke ngayon. But second is, what are you really responsible with, no? Kasi, and I asked him this because, syempre, like, some of our listeners then are thinking about, syempre, anong magandang career and uso ngayon, especially now, uso ngayon yung mga career switching and baka may mga gusto makalam ng ano ba talaga nangyayari. Yeah, una, address ko muna yung So, depende rin naman kasi sa scale ng company, doon mo makikita kung may ginagawa yung PO o wala. So, nung time nang nasa Sprout, Kelvin, nakita mo ba yun na wala akong ginagawa? Parang hindi naman eh. Kasi during that time, maliit yung team. So, yung PO talaga yung mismong gumagawa ng ibang. Dahil maliit yung team, wala ibang choice, ikaw talaga gagawa. Whereas, kung pupunta ka sa bigger organizations na may tao sila, okay, may hire na BA, may hire ka pa na project manager, may hire ka pa na technical writers. Pagka may ganun kang resources as product owner or product manager, you would have to utilize them. So instead of doing the actual work, it's you guiding them to create requirements, documents that you need to ship over to the engineering para ma-develop or ma-build yung product. So that sila din natututo and then eventually, di ba, you scale up to become, a higher level product manager pa. Yung minsan, nakala ng devs, pag humihingi kami ng requirements, kulang-kulang. Sasabihin na, Vince, kulang-kulang naman yung requirement. Ito pa lang yung nakuha namin sa customer, di pa naman tapos. So may mga conversation kasi na yung back office natin, which is the engineers, hindi naman nila nakikita yung mga conversations na nangyayari with the customers, di ba? Pag kakausap yung customer and disappointed sila, pinapaalam ko din sa devs para alam ng engineering team na, ito yung feeling ng mga customers natin. Baka we can do something about it to make it better for them. So, dapat isasama din natin yung emotion dun sa discussion with engineers. Kasi hindi nila alam, ikaw, Kelvin, sigurado ako, sanay ka makaharap ng irate customer, di ba? Galing kang sa support. So, iba yung impact, di ba? Pag ikaw yung pinagalitan ng customer na bakit yun. So, dapat ma-feel din nila yun. Kasi ikaw, as a customer support, di ba? Dahil nakakuha ka ng bad feedback on your work, dapat you make sure to learn from it and be better. So, yun lang din naman yung purpose nun kung bakit mo ibibigay yung feedback na yun sa engineers. So, yun, baka kaya akala nila wala kaming ginagawa. Pero more than anything, kami nagpo-protect sa engineers, kami rin nagpo-protect sa business para mag-work together yung both sides na yun. Hey guys, si Vince may ginagawa. Yung iba hindi ko alam, pero si Vince... I can't speak for the rest, no? Pero si Vince may marami siya ginagawa, okay? Pero kasi maganda na naging klaro siya kasi yung ibang mga, sabi natin mga junior or nagsisimula pa lang na dev or mga nagsisimula employee sa SaaS company,